5, 4, 3, 2, and cue. Hello friends! Welcome to our channel, the Snooki Serna Channel. Napaka-espesyal po ng ating bisita ngayong araw dahil bahagi po siya ng aking career bilang artista. Siya po ang aking screen father sa pinakauna kong pelikula at age 3 years old. Isang award-winning actor po na mahal ko po talaga. Ang kinilala pong idol of the 1970s, wala pong iba kundi ang aking Tito Dante Rivero. Tito Dante! Hello! Kamusta po? Okay. Tito Dance, pagka nakakasama ko kayo, para ba akong biglang nagpapababy? Bakit kaya dito? Okay, naalala mo siguro nung ginagawa natin yung... Yung mga kabataan ko dito. yung ginagawa natin yung Wanted Perfect Mother. Opo. Biro nyo, Tito Dante, ano pa lang po ako noon? Ang press release natin noon, 4 years old. 4 years old. Pero ang katotohanan, Tito Dante, 3 years old pa lang po ako. Pinatanda na isang taon. Pinatanda po ako ng isang taon. Di ba para... Pero ano ka, ibig sabihin, ano ka smart ka. Smart po ba? Narinig ko Smart yung friends. Tsaka aware ka Aware po Aware po ako sa mga pangyayari ng Tito. Tito, bago po ang lahat, gusto ko pong pasalamatan with your permission ang ating pong kaibigan. Siya po ang dahilan kung bakit po na-guest po natin ngayon ang ating nirirespeto at mahal na mahal pong haligi po ng showbiz. Wala pong iba kundi si Sir Dante Rivero po. Brent Spangler, maraming salamat sa iyo at thank you so much sa suporta. Tito Dante, kamusta na po kayo? Okay, I'm fine. Yes, and you look fine. You look gwapo as always, Tito Dante. Alam niyo po kayo yung tao na habang tumatagal, parang gumagwapo kayo lalo dito. Ay, salamat naman. Ito, wala ba tayong 50 pesos siya? Tito Dante, alala ko ng bata ako. Oo. Alam niyo po, 1970s yun, friends, ha? Binibigyan po ako ni Tito Dante ng 50 pesos. Oo. Di ba ang laki-laki nun, Tito Dante? Oo. Kaya po, isa po sa mga paborito kong kasama sa trabaho, Tito Dante. Tsaka during that time, at your age, 4 years old, sabihin, hindi mo i-expect na ganun ka kabibo. Thank you po. Ganun ka ka-aware sa nangyayari. Opo. As a matter of fact, di ba Tito, may kwento tayo dyan. Aware ako na parang may ginawa akong hindi karapat-dapat. Ano nga po ba yun? Jumingle ka sa akin. O, di ba? Karga kita. Bastos na bata to. Karga kita, jumingle ka. Tapos, di ba Tito, sabi niya, tumingin pa ako. Well, tumingin ka sa akin para bang, Bella, di basang-basa ka ngayon. Iba rin. Parang may something yung bata. You are the apple of our eyes. Noong mga Thank you, panahon na Tito. yun. Lahat kami nandun. Sa'yo lahat naka-focus eh. Thank you po. May papakita muna ako, Tito Dance. Tingnan niyo ito bago Sige. tayo magsimula. Ito na po. Bakit? I want a picture. Really, baby? And then, Huwag mong sabihin mo ito pa magbibidahan mag-ina. Mami, Wow. natatakot ako. Natatakot ka? Kapal pa ang buhok ko. Tito Dance, ang gwapo-gwapo. Tutulogin yan. Paano ako? Why, Daddy, you don't like to sleep with me tonight? No, nene. Kaya lang. To be with your mommy tonight. Ano naman, you're always with my mommy naman eh. Pero iba tonight. I want to... Ay... Kapag paliwanag sa anak mo. Meme, Sipin mo kung gaano ka kawiti. story, huh? Tito Dance, ang ganda nito eksena to. Di ba, Oo. Tito Dance? Good night. Come on. Mami. Wow. Tito Dante, this was how many years ago? What do you remember about this movie, Tito? Well, time passes by. Doon ang unang pelikulang
yung sumikat din ako ng sumikat. Ikaw rin. Doon nag-umpisa lahat ng ano. At ang director natin, si Lino Broca. First directorial movie ni Lino, pinagmamasdan ko. Ang idea niya talagang ano, Maganda po talaga. maganda ang idea niya. At saka hindi siya nahihiyang magsabi na, oh, hindi ko alam pa ang mga lente, yung mga camera Talaga, lens. Tito? Hindi pa niya alam. Kaya lahat ng guidance binibigay ni Carding Baltasar, yung cameraman namin. Nagtulong-tulong kami lahat. Na, oh, anong idea mo? Oh, itong gusto ko. Ito. Oh, Ang dito, cute mo naman, dito Tito. natin kunan, dito natin. Oh, maganda yan, maganda yan. Kayo palang... Oh, pero ang idea ni Lilo, lahat, siyempre. Pero still, Tito Dante, kayo rin pala po yung parang nag-mentor sa kanya. Well, masasabi nating friendship, guidance. Opo. Tito Dante, yun nga po sasabihin ko na, I hope you don't mind if I say, Tito Dante, na kayo po yung isa sa mga artistang tinitingala po namin talaga. Kasi yung nakikita po namin yung pagka-gracious mo, Tito, yung hindi po kayo matakaw na magbigay sa isang eksena. No. Hindi ako ganun ka-selfish. Opo. Ang katwiran ko, artista ko, may sarili akong na talent, may sarili akong pagkaalam. Iba ka, artista ka. Kung anong may tuturo ko sa iyo, kung anong may bibigay ko, hindi ko ipagkakait sa iyo. Tito Dantes, 57 years na po kayo sa industriya. Hindi ba, kasi dagdagan mo pa ng konti. Tito, biro nyo, 57 years. Nag-start po kayo 1967. Yes. 2024 na po ngayon. How does it feel na 57 years na po kayo sa industriya? Well, awesome. I feel great na inabot ko ito. Thank you, Lord. Marami pa rin ang kumukuha sa akin na gusto pa rin akong mag-artista. Well, unluckily, nagkasakit ako recently, pero I'm okay now. Siyempre, nakakaedad ka, hindi mo iiwasan. Thank God you're okay. No? Yeah, I'm okay na. And a lot of people love me that much. That's true. Like you. Yes, Ang pagmamahal mo, the same I thing. love you very much. The same thing, love you. Love din ka namin. Sabi ko na nga, yung mga baguhan, sana kung pagbubutihin nila, kung makikinig sila, baka malampasan pa nila ang naabutan ko. Sana po, pero mahirap pong tapatan yung ginawa niyo at ginagawa niyo. Well, hindi naman. Palagay ko sa trabaho natin bilang artista, pag pumunta ka na set or before pa, alam mo na kung anong gagawin mo. Ibig sabihin, huwag kang maging pasaway. Kailangan lagi ka ready, laging bukas ang mind mo. What's going on para huwag mo nang bigyan ng sakit ng ulo yung director. Yung bang ipakita mo sa director na, Direk, magaling ako ba? Darating ako sa'yo, darating ako sa set mo. Hindi mo ako sakit ng ulo. If you are sincere, you can never go wrong. It's true. Tito Dante, bago po kayo naging Dante Rivero, kayo po, sa tunay na buhay si Luisito Mayor. Tama po ba ako? Yes. Tito Dante? Oo. Ramos Mayor Jr. Ramos Mayer Jr. Bago po kayo nag-artista, ano po ba ang ginagawa ng isang batang Luisito Ramos Mayor Jr.? Well, nung wala pa ako sa showbiz, actually, I grew up na walang-wala rin. Na mahirap. At the age of 16, nagtrabaho muna ako for a while. Tapos at the age of 18, 19, napunta na ako ng Manila. Ang intensyon ko is to work also, magtrabaho. Because my mom is sick. May sakit ang nanay ko nun. So, pero nung mag-artista ko, siguro 20 ako nun o 21. Tito Dance, paano ba kayo na-discover mag-artista? May mga kaibigan ako na niyaya lang ako mag-basketball Niyaya ako mag-basketball na maglalaro kami sa LVN Studio. Tinan mo nga naman sa May mga LBN. kaibigan sila ron. Nung matapos yung game, meron isang lumapit sa akin. Sabi niya, gusto mo mag-artista? Hindi ako nagdalawang isip. Sabi ko, kailangan kong pera. May sakit ang nanay ko. Sabi ko, sige. So, pinakilala ako sa... Ang opisina ng Lea Productions, nasa loob ng LVN Nandun Studio. pa nung araw na Tito Nung Dance. araw. Nung magpakilala sa akin, pangalan niya Pablo Gomez. Ah, si
Si Pablo Gomez. Gomez. Siya na gano'n. So, pinakilala ako. Ang totoo nga, ayaw pa sa akin ni Aling Biling eh. Bakit po? Si Aling Biling po, friends, yung producers ng ano. Siya ang may-ari ng producer Lea. ng Lea Productions eh. Tsaka si Alan Toreng. si Although si Alan Alan Toreng, walang ano sa akin. Sabi niya, mukha bang artista ito? Ay, kasi ano ako eh, yung bang sunog ako sa araw, yung bang dark complexion ako. Tsaka outdoor kasi, talagang nag-hunting ako, nag-ano. Talagang ano. So, tsaka puro muscle ako, may mga pandesal pa ako rito. No? Paano Macho, si Aling Biling dati. mahilig sa drama. Hindi pang drama yan. Pang-action. So, napunta ako sa action kay Manong Jerry De Leon nung mga panahon na yan. Nag-start talaga pala kayo, Tito, from ano talaga, from... Ang mga Kumbaga, the artista bottom. noon, ang mga artista noon, si Ray Marcos. si Tito Ray Marcos, Marcos. yung mga- Nalala ko pa po si Tito Ray. Marami rin akong ginawang action hanggang sa dumating yung panahon na meron silang ginagawang isang drama na wala sila, kailangan lang isang artista para sa role na ito. Ang ginagawa nila nun, gumawa sila ng drama. Kaya napunta ako sa drama. Sa drama movies. So, nung dumating na ako sa set, Tita Glo, tsaka si Lolita Rodriguez. So, kung ako'y laking probinsya, mahihiyain din ako eh. Laking probinsya ako. Ang laki ng kaba ko. Nervous ako. Sabi ko, wow, ang ganda ni Tita Gloria. Ang puti. Puti. Si Tita Gloria po, kamusta po siya? Alam natin naman lahat mabait si Tita Gloria, pero gusto ko lang Ay, tanongin na napakagaling. napakagaling. Napakagaling na tao. At saka po yung pakikisama sa inyo, Oo. na napakabait siguro. Hindi siya basta nasa isang ano lang yan. Nasa isang Corner, kumbaga, corner, nagko-concentrate. nasa world niya. Oo. Nandun siya sa lugar niya yun. Hindi siya yung punta rito, punta ron, yung mga ganun. Hindi. Professional. Oo, talagang Concentrated lang po sa Tsaka trabaho. pag mamasdan ka lang, wala kang maririnig sa kanya na bad words. Wala po, ano? Wala. Napakahusay na tao. How would you compare yung showbiz po noon at saka sa showbiz natin ngayon? Well, maswerte yung ngayon. Because mas madali nang gumawa ng pelikula. Nakikita mo na, may monitor ka na dyan, lahat, kompleto na. During my time, negative film pa. Ay, Negative nabutan film, ka pa din so yun, ang mga camera namin noon, well, although nauso na rin yung Ariflex, mag-shoot ka muna. Opo. Hindi mo makikita kagad yun. Ang hirap nun, ano? Kung gusto mong ma-preview, so, dalhin mo sa studio, ipoprocess nila, bibigyan ka ng print. Doon mo makikita kung maganda ba, may gusto ko. Kaya, Tito Dante, hindi ganun kadali mag-artista, ano? Madali para sa akin, noong mga panahon na yon, because I am in need. I am in need, kailangan ko pera. Nung araw kasi, pag narinig mo na yung clapper, Ako po. action, sabihin ng director, yung tuhod mo lang yung gano'n eh. Ako, gaganunin ko yung tuhod ko, kailangan mong pera, loko. So, ayun na. Tito, ano naman masasabi niyo po sa mga bagong artista ngayon? Sa tingin niyo may ganyan din ba silang drive? Yung bang ganyan na, di ba yung kailangan kong magtrabaho, o ayusin mo ang sarili, magtrabaho ka. Sila Para sa akin, ngayon. mas Sorry maswerte po. yung mga bagong artista ngayon. Ang unang-una, nandiyan na lahat eh. Totoo. Meron, darating ka sa set, meron kang standby area. Tama. Meron kang standby tent na naka-aircon ka pa. Opo. Dadalang ka ng food, dadalang ka ng lahat. Noong araw kami, wala. Talaga, Tito, naabutan niyo. Naalala ko nung araw eh, maghapong maanda rin sa sasakyan ko. Para lumamig lang ako, naka-aircon. Para lang ma-relax ka, Tito. Wala kang tent, wala kang pupuntahan eh. Nagsushooting kami na Juna Ristorenas nung araw. Yung mga cowboy. Sa Antipolo kami. Matatawa kayo eh. Lahat ng artista, lahat ng puno ron, may kanya-kanyang marker. Juna Ristorenas. Ging Avalos, Dante Rivero. Huwag kayong pupunta riyan, kaya ano yan. Inahabol yung lilim. Kaya ako, hirap din. Tsaka nung araw kasi, although hindi ko na masyadong inabutan yung pero kinukwento sa akin ni Jun nung nabubuhay pa.
Sabi niya nung araw, kanya-kanyang baon pa yan. Walang pakain. Walang pakain. Walang caterer. Tito, buti na po. Nag-umpisa yung pagkain na yan. Alam mo kung sino na gano'n? Sino po ang Na ipinaglaban niya? Sino po? Fernando po Jr. Ano niya? Pakainin niyo lahat mga tao yan. Sagot niyo yan. Tama naman. Some kind of a guy. Si The King, kamusta po siyang katrabaho? Oh, well, Tito Rani is the best. Ang pagkano sa kanya, he's a planner. Pinaplano na muna niya lahat. Meron siyang plan A, meron siyang plan B. Very organized. Oo. How would you compare him to, di ba si Coco Martin, parang kino-compare po sa kanya ngayon? Actually, sa akin din nag-umpisa si Coco. Sa akin din. Saan pong movie dito ba? Hindi, yung series na kami ni Ronaldo Valdez. Si Coco. Si Coco, doon na Nagsisimula pa lang po siya, no? Nagsisimula pa lang. Beginner pa lang. Actually, panahingan tanong sa akin nun, Tito, sisikat kaya ako? Bakit hindi? Sabi niya, baka hindi ako sumikat. Sisikat ka. Basta pagharap mo sa camera, bigay mo na lahat. Naanuhan ako sa taon to. Parang someday. Sabi ko nga sa kanya, pagka sumikat ka na, mamili ka ng properties. You know? Dahil kasi, pagka marami kang properties, mayamang ka, may pera ka, darating at darating na malalaos ka, tatanda ka, Totoo. mawawala ka na, at least kung may pera ka, hindi ka maglalapit na Tama po. sabi ko nga, ako never ask any producer. Dahil kasi, yun ang umpisa ng downfall mo. Tito Dante, sino po ba sa inyo, sa palagay ninyo, yung paborito ninyong artistang babaeng nakasama? Kasi parang halos lahat po ng magaganda, mga sikat nakasama. Hindi mahirap sagutin yan, pero medyo delikado dahil, Okay. dahil kasi hindi ko masasabing paborito ko to. Paano yung iba? Kawawa Tama. naman. Pero Di ba? ito po Although I enjoyed working with them. Kaya nung ginagawa natin yung Wanted Perfect Mother, si Lisa Lorena, Tita Boots. sina Boots Ansaroroa. Masasabi ko bang harapan kung sino paborito ko sa dalawa? Tama naman. You're a Di ba? gentleman, Although paborito syempre, ko silang hindi mo pareho. sasabihin. Tama. Yeah. Tama ba? Pero Tito, may niligawan po ba kayo? Well, hindi may iwasan yung ganun, pero that's my life. Tito Dante, sino po yung paborito na lang pong ka-eksena? Kahit Sena. Hindi. Well, marami. Ang memorable sa akin kasi yung Adriana with Amalia Fuentes. Why? Because yun ang first starring role ko kasi. Doon ako unang nagbida. So I thank my producer, I thank Amalia also, na hindi ako tinurn down ni Amalia. Na right there and then, sige, bagay yan. Pwede yan. So, tinanggap ako ni Amalia Fuentes na maging leading man niya. So, ako naman, binibigay ko lahat. Although sa shooting, hindi ko naman ginagrab lahat ng ano. Hindi ko mo tanggap ko sa sarili ko na magaling ako. Pag nakikita ko yung eksena, ito para sa'yo, I'll push it through. Itong last na ginawa kong Gombursa, ang medyo rito, nakafocus tayo kay Father Burgos. So sabi ko, kung nakafocus ka kay Burgos, ibigay natin talagang totoo, ibigay mo ang ano. So kinakausap ako ni Cedric Juan. Sabi niya, Tito, salamat ha. Sabi ko, ito eksena natin. Basta ibigay mo. Huwag mo intindihin ako. Basta ibigay mo. Sige, umarte ka. May style po ba kayo of acting? Wala. Proseso ninyo sa During pag-art? my time or before pa. Wala namang workshop, walang ano. So, palagay ko in my case, palagay ko it's an inborn talent eh. Matatawag kong inborn talent. Na talagang pagmamasdan mo lang, mahihilig kang manood ng mga gaya ko. Pinapanood ko si Marlon Brando. Yung mga ganun ba na, wow, ang galing nito. Minsan binabasa ko yung
Ang galing yung yung kanilang yung buhay nila, kung paano life sila story. nag-umpisa, paano na gano'n. Dito, subali po ang mga artista, sa tingin niyo po, they're born not, you're born an actor, hindi yan nako-cultivate. Hindi ako niniwala sa, workshop is good, but para sa akin, meron akong tinatawag na sistema. Opo. No, nakikita ko na lumalabas para robot. Hindi na totoo. Yung bang step by step na nakaharap ka rito, may sasabihin ka, Hindi kanto. gaganong ka. Unlike yung, ang gusto ko yung natural mo. Na ano role ko. Edi, pabayaan nyo akong kumilos. Dapat ibigay mo yung naniniwala ka sa artistang to. Magaling yung artista. Edi, kunin mo muna yung talent niya hanggang saan siya. Ngayon, pag nakita mong medyo hindi mo gusto, tsaka mo sabihin ngayon, ganito ang ganda. Kaya mo kinuha yung artista, niniwala kang magaling yan. Tama nga naman yun, right? Di ba? That's O, pag naalam mong magaling yung artista, hintayin mo muna siya. Ano bang gusto mong gawin? Ano mo? Parang gusto kong maglakad dito. Gusto kong... Okay ba? Ito, pumunta po tayo sa inyong pribadong buhay. How do you stay private? Neutral guy. My wife, na hindi naman ordinary girl. Her name is Marites. Hi, tita! Nagkaroon kami ng 3 anak. Panganay ko si Danny Boy, second is JB, and then Michael Rivero. Michael Rivero. So, we live a simple life. Tito, pero anong feeling niyo nung nag-artista po si Michael? Yung ba po'y pinaalam sa inyo o nabigla ka na lang nag-artista? Nakita ko kasi mahilig. Talagang gusto niya mag-artista. Nakita ko mahilig. Sabi ko ba, sumunod sa yapak ko ito. Pagka mahilig kang mag-artista, mahirap kontrolin. Tito, how are you as a father? Well, as a father, I always give my best. I am not wise of the wisest. You know, hindi ako ganun katalino, pero at least I've done my best. Na iniisip ko na nakatapos naman sila ng pag-aaral lahat. Now, sa ngayon, si Michael nasa States, nagbabakasyon. Sabi ko, sige, kung saan kayo maligaya. Tito, speaking of support, ang dami yun na pong pelikula na sinuportahan kayo ng mga tao all these years. At ngayon po ipapakita ho namin ang mga pelikulang ginawa niyo all these years. Flash the movie po ang tawag natin dito sa part na ito ng ating vlog. Patayin sa sindak si Barbara. With Susan. Apa. With Susan Roses. Yeah. Meron akong konting istorya riyan. Sayang, wala na si FPJ. Iinuman kami. Nagulat ako na sinabi niya sa akin Sabi niya, huwag ka na mag-action kasi. Sabi ko, Kuya, bakit? Ang dami na namin dito. Andito ako. Andito si Erap. Ngayon, meron pang bago, si Rudy Fernandez. Ang daming papasok. Gusto mo pa mag-ano? Huwag na, mag-drama ka na lang. Sabi ko, sige. Hindi ba? Yung pala, gusto niya akong kunin para partner ni Dito pala sa pelikula. hindi lang, maski yung lahat ng mga pelikula namin. Kasi ito dahil sa nag-direct, Celso Ad Castillo. Celso Ad Castillo, box office hit yun. Napakalakas, congrats. Tito Dance. Ganon din si Celso Ad, mabait din yung kumpare kong yun. Ang imagination niya, iba. Hindi mo maaaring patayin ang iyong pag-ibig. Kasabay ng pagkamatay ni Ruth. Si Ruth ay patay na. Subalit ikaw ay buhay. At dapat mong tanggapin ang katotohanan yan.
Bakit lumayo ang umaga? Kaibigan ko si George Strigan. Si Dati Elizabeth Oropesa was your leading lady here. Oh, Iisa lamang ang pag-ibig, Ami. Mamili ka. Mamili? Alin ang pipiliin ko? Ang kaliwa o ang kanang kong kamay? Alin sa dalawang kong mata? Ang kahapon. O hinarap. Ba't di ang dalawang niyang pagpilian mo? Isa lang sa amin. Isa lang sa inyo. Hindi ba kayo pwedeng sabay? Kung gusto niyo naman, hatiin lang natin ang linggo eh. Lunes hanggang Miyerkules sa Yoko Vic. Huwebes hanggang linggo sa Yoko William. Total, napag-isipan niyo na naman lahat eh. Meron lamang kayo isang bagay na nakalimutan. Ako. ito more sa action to eh. Action film. More action to. Ang natandaan ko rito, merong eksena na nasa train ako. Kung di ako nagkakamali, ang labas ko kasi riyan, parang gangster na tumakas sa bilibid. So, nasakay ako sa tren. Sabi ng direktor, kaya ba tumalon dito sa may bridge? Parang bagsak mo. Sabi ko, direct, sige, ako na lang gagawa. Huwag na natin dubulan. Oo, naksan loob dito Double ka ako na lang. So, ginawa ko. Tumatakbo yung tren. Yung bridge, siyempre, may mga braces na gano'n. Kailangan lumusot ka sa brace na gano'n. So, tumalon ako, lusot sa brace, tubig. Nung matapos yung shot, saka ako naisip na, paano kung merong mga kawayan doon? Merong buho ron. Natusok kayo. Paano kung hindi ko nahit yung braces nung dihampas ko ron sa ano? Kaya nung makasama ko nga si Robin Padilla, sabi ko kay Binoy, huwag na, magpa-double ka na lang. Baka mahirap na, baka madisgrasya. Natutulog pa ang Diyos. Lorna Tolentino. Wow. Lino Broca, 1988. Heavy drama ito. Nung mga panahon na yan, talagang si Direk Lino Broca, ano na, yung bang, itong gusto kong mangyari, ganito yan. So, kailangan attentive ka. Yung panahon na yan. Hindi ako nagkakamali, nanalo pa ako riyan. Kaya, nung minsan itong nakaraang award na ibibigay sa akin, sabi ko kay Ronnie Lazaro. Sabi ko, Ron, totoo lang, gusto ko ikaw manalo. Huh? Hindi, totoo lang. Gusto ko ikaw manalo dahil kasi unang-una, kaibigan kita. At saka marami na akong award ka. Sa'yo na yan! Sampaling kita na. At tuwan-tuwa naman yung tao. Tay, magsalita ka. Anak niyo ba ako? Magsabi ka ngayon, Bernardo, ng totoo! Kung hindi, papatayin kita! Papatayin kita! Dito ito naman po, Milagros. Ang nagdirect po, Marilu Diaz-Abayan, no less. Alala ko yan, nasa Batangas kami. Charmaine, nais, ano? Doon nag-umpisa sina Raymond Bagatsing. Raymond. Bata pa sina Raymond Bagatsing. Marilu Diaz-Abayan. How was it Marilu working Diaz-Abayan. with Marilu, Tito Dan? Si Marilu, a very serious director. Pag nasa set na, no kidding around. Azucena. Azucena, napagod ako riyan. Pinagod ako ni Direk, Carlito Sigon Reyna. Sigon Reyna. Kaming dalawa ni Ricky Davao. Dito bakit po Nahirapan kami, Ricky Davao, dahil kasi meron kaming fight scene. Nako. Isuntukan kami. Kailangan Totohan. talagang anuin mo, pagbutihin mo. Kailangan pag tinamahan ka, natumba ka, you hit the mark. Pag hindi mo na-hit yung mark, let's do it again. Oh my gosh. Wala na. Sabi ko, direct, bukas na lang. Paralin mo! Paralin mo! Ito
ito po ang tuhog. Ito, gano'n eh. Kaya medyo Semi-sexy. sexy. Ang bida po dito ay si Ina Ina Raimundo. Directed by Direk Jeffrey Jiturian. Jeffrey Jiturian. Tito, nanalo ka ng best Magaling si Jeffrey. Magaling si Direk Jiturian. Tito, dati nanalo po kayo best supporting actor. Yeah, I think so. Anong ginawa ni Amang Saya? Amang! Anong nangyari dito? Ha? Ano itong sinasambong ni Jasmine? Hoy, kayong dalawa. Mga anak ko lang kayo. Pag-aari ko kayo. Ako ang bumubuhay sa inyo, kaya ako masusunod sa bahay nito. Kailangan kita. Aga mula, Aga Claudine mula. Barreto. Para special guest lang ako dyan. Sabi kasi niya, hindi tumigil si Aga. Sabi niya, gusto kong tatay ko. Tito Dante. Mayad na adlaw. Carl, siya yung sinasabi ko sa'yo, si Kapinong. Siya yung magaling magluto ng laing. Carl, saan ka pupunta? Sandali! Pumunta pa kami ng Bicol. Layo. Nag-shoot ako just for one day. One day lang. Bumiyaya ako ng Bicol. Ibinubuhos kong lahat ng aking pagmamahal na hindi ko naibigay sa kanya. Tay, Kaloy, First ko si third. Tao. Tita Nova. Kami ni Nova. Wala, para kami naglalaro ni Nova dyan. Ang saya siguro. Ano, Tito Saka si Dan? Freddy Webb. Nanalo na naman po kayo. Ano ba naman? Nanalo na ako. lahat ng bagay na makakapagpaligaya sa'yo, kaya ko pang ibigay. Lalo pat konting panahon na lang ang natitira sa atin. Alam mo na, tumatanda na tayo. On the Job 2. On the Directed job. by Eric Mati. Yeah, Eric Mati. Yes, sa ngayon, yun ang shooting ko, part 2. Eric Tito Mati, Dance, si Eric nakakainis Mati. naman. Nanalo ka na naman dito. Tito. Hindi, ang galing ni Eric Mati kasi. At ang galing mo talaga, Tito Dance. Nanalo na naman po kayo. Oh, pero I like the way Si Direk. he manipulate, The scene and everything. Totoo. Ang galing ni Eric Mati. Sabi ko na nga ba, dapat nag-singer na lang ako eh. Ito Gumburza, po, oh. Gumburza. Tito Dante, napaka-relevant nyo, ano? 2023, bida pa kayo sa Gumburza. Nung kausapin nga ako riyan, hindi ako nagdalawang salita. Sabi ko, gusto ko yung ganyang true to life. Ang request ko lang kako na kung ano nangyari talaga, pakita natin. Factual lang we sila. cannot hide That's anything. true. Sa lahat ng ayoko kako yung i-glamorize natin. Kung bad yan, bad. Huwag natin i-glamorize just for the sake of Correct. Making, advertising or marketing. So, mahusay naman yung director namin, si Pepe Diokno. Yan natin iaalay ang ating buhay, Pepe. In a way, maging lead siya ang ating pagkamatay. Final segment po. We call this Pick a Name. Well, si Hilda. Hilda Coronel. Hilda Coronel. Sa akin din nag-umpisa si Hilda. Gangster at ambiren. She was 14 years old. Wow. 14 years old. Tito Dante, ang ganda ng mukha ni Hilda, no? Oo. Tsaka talented yung bata yan. Magaling talaga siya umarte. Mahusay talaga. Nora Honor. Ginawa namin ni Guy, anak ng Atsay. Well, I enjoyed working with her. Medyo ano pa sa akin si Guy dahil siguro iniisip niya, uy, mahusay ito. Medyo na-intimidate. Oo. Na pag nasa set kami, nakatingin siya sa akin ganun, pinag-aaralan ako. Oh, ang cute naman ni ate. Well,
She's a good learner. Lisa Lorena. Oh, Tita Liza. My Tita love, Lizzie. my wanted perfect wife. Si Lisa parang kapatid ko ito eh. Matanda ko ng konti sa kanya. I could recall na nasa set kami. Siyempre, may mga nanliligaw dahil napakaganda nung araw niyan. Maski naman ngayon, maganda pa. Pero siyempre, iba yung nung kabataan niya. Ang daming naloloko yan. Sabi ko, hoy, huwag kang mawawala. Ha? Mawawala ka na naman sa set. Ano ko, Big Brother, Boots Sanson Roa. Tita Boots. Tito kay ano po? Inaanak ko Chiki? yan, si Chiki. Chiki. Inaanak ko si Chiki. So, well, my famous leading lady. Yes. Oo. Tito Dante, Ang dami namin po, ginawa. Ang dami namin ginawang pelikula kasi. Si Swanee, she's very respectful. Yung in and out of the set. Hindi siya punta rito, punta ron. Hindi siya aligaga. Hindi siya... Very ladylike. Ano po? Ladylike. Pilar Pilapil. Good actress. Magaling, mahusay. Jolly fellow. Very kalog. Mabiro. Minsan, dino-joke ako. Nibiro ako. Napakabayot. Amalia Fuentes, ang first leading role na pelikula na ginawa ko, ang leading lady ko is Amalia. So, hindi ko siya makakalimutan sa pagtulong niya sa akin. She wouldn't say no. Tinulungan niya ako sa pag-artista na, halika, kaya mo yan. Kaya mo yan. Ikaw na leading man ka. Ay, saludo ko. Ito last question. Ano po ang sikreto ninyo sa longevity ng career ninyo? Ano po ang sikreto? At paano niyo po napanatiling yung respected kayo sa industriya all these years? Sincerity. Sincerity. Kung ano yung nararamdaman ko, I will share it to you. I-share ko. Siguro that's how I gain respect. Because hindi ako nagkakait, hindi ko sila pinagkakaitan. Sa shooting man, kung anong may share ko, I'll share it. Kung anong may bibigay ko. Palagay ko, dun nabubuo yung pagmamahal nila sa akin. Hindi ako naging selfish. Thank you, Tito Dante. Yun siguro ang secret to your I love you, Moki. I love you. I love you, Tito. Thank you very much. Tito, alam niyo po, ang dami ko natutunan sa inyo ngayon. Ako rin po yung natututo, hindi lang po yung mga kaibigan natin nanonood. Thank you so much, Cookie. Maraming salamat sa iyo. You are the apple of my eye. Nung bata ka pa. Hanggang ngayon. Thank you, Tito Dons. I love you. Words to ponder from Psalms chapter 59, verse 16. But as for me, I will sing of your strength. Yes, I will joyfully sing of your faithfulness in the morning. For you have been my refuge and a place of refuge on the day of my distress. Amen. Nagpapasalamat po ako sa Mia Mison Home Fragrances. Thanks to Mark, Ina, and Shirley. Maraming salamat sa inyo, guys. Sila po ang nagpapabango ng ating set, Mia Mison. Nako, I love Mia Mison. Thank you so much for all your support. Jill Stewart Eyewear, thank you to Miss Ace Nepomuceno Chang. Omnident Dental Center, thank you for giving me a good smile. Hair Shaft Salon, thanks to you, Miss Lucy Britannico, sis. Thank you so much. And thank you for our food today, Tito Dante. Gusto ko pa magpasalamat sa Coffee Body PH. They are located at Don A. Rosas Avenue, Barangay Obrero, Quezon City. Meron na rin po sila mga branches sa Santo Tomas, Batangas, Robinsons, Tugigaraw, and at Panay, Quezon City. Abangan din po ninyo, friends, ang paparating nilang branch sa Moraita, Manila. And thank you, a big shout out to Mark and Christine Vasquez. Thank you. If you like this vlog, guys, please share. Like nyo muna po, share, and then subscribe na po kayo. Sa mga nagsusubscribe po at nakapag-subscribe na, thank you very much po sa inyong lahat. Please press the notification bell para alam po ninyo, updated kayo sa mga susunod nating mga vlogs. And also, don't skip the ads. Alam niyo na po. Thank you very much. Tito Dante, mulit-muli, marami pong salamat sa inyo, Tito Dante. At maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo, guys, sa ating Snooki Sir na channel. Sigurado pong nag-enjoy kayo sa reunion namin dalawa ng aking daddy, my Tito Dante Rivero, my one and only daddy. Ito po si Snooki Sir na nagsasabi pong whatever happens, rain or shine, friends po tayo. Thank you very much. Bye. Hope to see you soon.